Good morning po ulit sa ating lahat. At hihanda na po natin muli ang ating sarili at magsisimula na po ang ating second part ng ating worship. And this time po, before tayo mag-study ng ating Word of God, ay tayo po ay lahat ay tumayo. At ating pong awitan muna ang ating Panginoon ng Song of Praise. Alam niyo po ba yung kantang I Am Redeemed? Amen. At this time po ay ating pong awitin ang I Am Redeemed, and sabihin na po rin natin ang pagbabatian ng ating bawat isa. At let us sing I Am Redeemed. Sing. I am redeemed by the blood of the Lamb. I am redeemed, and I know I am. I am redeemed by the blood of the Lamb, saved from sins, and I know I am. All my sins were taken away. Praise the Lord. Lagyan naman natin ng energy. May steps ba to? Isa pa. Let's say, I am redeemed. I am redeemed by the blood of the Lamb. I am redeemed, and I know I am. I am redeemed by the blood of the Lamb, saved from sin, and I know I am. And all my sins were taken away. Praise the Lord. Amen. Ulitin po natin, this is the day. This is the day. This is the day. Magbatian po tayo sa isa't isa. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Tagalog. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, Oh, eto ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Amen. Ngayon po, balik na po tayo sa ating makinaupuan at magsisimula na po ang ating Sunday School. At sa oras na ito, ay dadako tayo sa ating Sunday School. But before we begin our lesson, ay tayo po ay sama-samang manalangin muna para sa ating gawain. Ama kong Diyos, nagpapasalamat po ako. Ang kabutihan niyo ay patuloy niyong pinaparas sa amin, Panginoon. Salamat sa katapatan niyo na muli kami dadako sa susunod na bahagi ng aming gawain ngayon sa aming Sunday School. At nawa, sa tulong ng Banal na Espiritu, ay gabayan niyo po ako sa aking pagtuturo. Pangunahan niyo po ako at patuloy kayo, Lord, na maghari, Panginoon, sa gawain namin sa umagang to sa aming Sunday School. Pangunahan niyo rin po aming kapatiran, Panginoon, sa pag-aaral po namin at dalhin niyo kami sa katotohanan ng iyong salita sa tulong ng iyong Banal na Espiritu na maungusap sa bawat isa sa amin. Ito namin samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So this time, I will be your teacher muna. And from the month of February, ako rin po mag-teacher muna sa inyo at si Pastor Milby will be the third Sunday. Dahil may mga announcement tayo mamaya rin sasabihin din mamaya. So we are praising God for this month. Itong buwan na to ay pinaka marami nag-celebrate din nito. And this month is a love month. So ang tema talaga natin ngayon is the biblical view of love of God. Ito yung napag-usapan namin nung last time meeting kayo for our team, kada buwan. So ito yung napag-usapan nung, alam ba to? Nung November pa, 2025. Ito yung napag-usapan namin, ito yung tema muna. As we lead again, ano ba yung biblical view ng pagmamahal? Kasi maraming meaning
ang love. What is the meaning of love? Maraming meaning yan. Maraming mga quotation tayo na gamitin para ma-describe natin yung pagmamahal. But, as our lesson, love is a word that is frequently thrown around without consideration of what it truly means. It is often thought of as feeling or attraction. Yun lang ang nagiging maraming meaning dito sa mundong to. But, only the scripture will lead us the true meaning ng love. It provides much more profound understanding of what love is. Furthermore, it is God's love that provides the exemplar for all derivative forms of love. Ang pinaka-example na dapat magiging example natin sa pagpapakita ng pagmamahal ay ang Diyos. Dahil siya ang pag-ibig. Yun naman yan eh. Maraming meaning yan talaga pag dito sa mundo. Especially, gamit na gamit yan ng LGBTQ ang pagmamahal. But dito, ipapakita ng Biblia kung ano yung love na pinakita ng Diyos. And that's our lesson this morning. So our text, may kita yan sa 1 John chapter 4, verse 7 to 12. As I read to you, 1 John chapter 4, verse 7 to 12. Dear friends, let us love one another, for love comes from God, and everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. And this is how God showed His love among us. He sent His Son and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Ito yung attribute ng Diyos last year. Ito yung pinag-aralan natin, the attributes of God. And one of the attributes of God, that He is love. At napakalaga nito. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, natanggap natin yung piyaya ng Panginoon, nakaligtasan na to. Kaya napakalaga sa isang Kristiyano ay patuloy na pinapakita ang pagmamahal. Ine-exercise palagi yan. Dahil yung Diyos na naligtas sa Kanya, ay siya ang Diyos ang una nagmahal sa atin, na dapat dito pinapakita dito na we ought to love one another. Dahil mahal mo ang Diyos, kailangan mong mahalin ng kapwa mo, especially yung kapatiran mo. Next. In John chapter 17, verse 20 to 26, I do not pray for this alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as your Father are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me, and the glory which you gave me I have given them, that they may be one just we are one, and I in them and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Father, I have desired they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold why my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Or, O righteous Father, the Father who has known you, was not known you, but I have known you, and these have known that you have sent me, and have declared to them your name, and will declare it, that the love with which you have loved me may be in them, and I in them. And this is the prayer of Jesus Christ in the Garden of Gethsemane.
before siya hulihin. And he pray for that. The same love na naranasan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagmamahal ng Ama sa anak at ang anak sa Ama, ay the same na gusto din na maranasan ng bawat mananampalataya. At ito ang magbabind ng unity. Kaya napakalaga yung prayer ng Panginoon dito, that He pray for the unity of the believers. So what our lesson this morning? So sabi ng ni Sinclair B. Ferguson, God's love is the most awesome thing about Him. It is not His justice, nor His majesty, nor even His blazing holiness, but the fact that He has made and keeps a covenant of personal committed and love to His people. Ito yung pinaka-amazing sa lahat-lahat, yung pagmamahal ng Panginoon. Kamangha-mangha ito. Nasa gitna ng pagkukulang natin sa bawat pagkakamali at sa bawat nangyayari sa buhay na to, nandiyan ang Panginoon magmamahal sa iyo. Ang tao may limitasyon ng pagmamahal, but ang Diyos walang limitasyon. Patuloy kang mamahalin ng Diyos. Dahil anak ka niya. Sabi ni John Calvin, Christ opened up the first cause, and as if were the source of our salvation, He does so that no doubt may remain. For our minds cannot find calm repose until we arrive all the unmerited love of God. Anong meron? Ba't ako pinili ng Panginoon sa kaligtasan? Ba't ako biniyayaan ng Panginoon? Dahil ito, sa pag-ibig ng Panginoon. Doon nag-ugat yun. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinakita niya ang biyaya niya sa atin. At ito yun, yung bagong buhay na ito. Ito, nakakapaglingkod. Ito, nakakapagsamba sa Panginoon. Dahil ito, nag-ugat sa kamangha-mangha ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yes po. Kasi, as we know, God is love. Kung paano nyo mapapakita ng sa mga how can we show that to God? Since we are seeing, that is Malinaw sa scripture, sabi nga sa John, that if we love God, He will obey the commandments. kasi most sabi sa mga they are Christian. Pero hindi nakikita paano nila ng Diyos. So, maybe sa akin, because that is not, we will go back to this first commandment that love God. Your heart with all your strength. So, kung natin ipapagalawin ang ating pagkakas sa Diyos kung yung sinasabi nila sa Keep your commandments. And mapakita yung pagmamahal mo sa kapatid. Then inutos din ng Panginoon din eh. Your obedience. mostly kasi, hindi ko makikita yung we have to go back to Sabi, babalik ka ulit sa foundation. Kaya sabi sa'yo, pinaka-foundation talaga is sa pagmamahal ng Diyos. Yung pagmamahal mo sa Diyos, lahat ng gagawin mo, magpa-foundation yan sa pagmamahal ng Diyos na naranasan mo. Kasi tuturo, mamaya nandun yung sa mga part ng ating lesson. So, sige, tuloy tayo. Sa first lesson na tuturo sa atin dito, that God's love is intra-Trinitarian love. So, ibig sabihin, the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, has perfect example of love. The love God shows toward humanity is a love that first existed within the Godhead. In John chapter 3 verse 35, sabi, the Father loves the Son and has given all things into His hand. If you read kanina sa John chapter 17, sa prayer ni Jesus Christ, before the foundation of the world, God the Father loved the Son and the Son loved the Father. Ganun katibay yun, ganun ka-perfect yung love na yun. From eternity past, pinakita na yung pagmamahalan nila ng Trinity. Ganun katibay yun. And kinaganda pa rito, sabi sa sunod na natin, as the Father has loved the Son, even so, He has now loved believers. Yung perfect love na to na pinapakita nila sa bawat isa, at ito naman yung naranasan ng bawat mananampalataya. And I have declared to them your name,
and will declare it, that the love with which you love me may be in them and I in them. That's the prayer of Jesus Christ. Kaya ang buhay Kristiyano ay patuloy na punong-puno ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Patuloy mo itong maranasan, hindi mo pwedeng sabihin hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Dahil siya yung pag-ibig. So ano yung application? Yung turo dyan sa number 1 na yan. So application dyan, kung mahal tayo ng Panginoon, so just as the Father, Son, and the Holy Spirit share perfect eternal love to each other, that the same perfect love is now poured out on us as a church. As the church, we are called to reflect and exercise this love toward one another, a love that binds us together in unity that perfectly bind us. Kaya kapatid, sa loob ng simbahan, tayo lahat dito mananamba ng Panginoon. Tayo lahat dito niligtas ng Panginoon. The perfect unity ng Father, the Son, and the Holy Spirit, and their love. Dapat sa loob ng simbahan, we must exercise love one another. Napakalaga ng unity. At magpapatibay sa unity sa loob ng simbahan is pagmamahalan dahil mahal ka ng Diyos. Sa gitna ng pagkakaiba natin, ng ugali, may kanya-kanyang word natin dyan, kanya-kanyang ugali, personality, may ego. We need to exercise love and unity. Doon mag-ugat yan, yung pagkakaroon ng unity, mag-ugat yan sa pagmamahal. Maraming simbahan ngayon nag-aaway dahil sa isang kortina lang. Nagkaroon ng division dahil sa isang kortina lang o dahil sa maraming stand. Nalilimutan yung ugat na dapat mong matutunan natin. Yung pagmamahal dahil naranasan mo yung pagmamahal ng Panginoon. Na noong eternity pa, they are perfectly love each other. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya napakahirap sa loob ng simbahan, bilang ikaw, bilang Kristiyano, na naranasan mo pag-ibig ng Diyos, ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng division. If you know God, may kita dito yung pagmamahal mo. Kaya napakalaga ng pagmamahalan. Despite of differences, despite of our shortcomings about isa, di mo dapat makakalimutan na pangalagahan mo ang pagkakaisa dahil mahal mo ang Panginoon. At mag-uugat yun sa malalim ng pagmamahal sa Diyos at magbubunga yun ng pagmamahal mo sa iyong mga kapatiran. That's the unity of the Father and the Son and the Holy Spirit. They share the perfect eternal love before the foundation of the world. Doon pinakita ng Diyos. Perfect yan. O eternity past. Before likhain ang lahat ng bagay. Sila mismo ang nagpapakita ng pagmamahal. Mm-mm. Mm. Pinakano dyan is you need to learn to have humility and exercise forgiveness. Mm-mm. Kagaya ng pinakita ng Panginoon, despite of our sin na nagawa, despite na sabi nga kanina, ano ba tawag ito? Kinapuputan ng Diyos, the son of disobedience, minahal ka ng Diyos, pinakita yung biyaya. At ganoon din, you need to exercise na kahit sa gitna ng sa gitna ng pagkakasalan tao, sa bawat isa sa atin, kailangan mo patawarin. Kailangan mo to show humility kahit
ito kasi mahirap talaga sa mundo to. Tinuturo ng mundo na ang pagmamahal at pagpapatawad ay conditional. But God, hindi niya pinakita conditional ng pagmamahal niya sa atin pagbibigay ng pagpapatawad. Pinatawad ka niya kahit di ka pinakita niya yung pagpapatawad sa iyo sa krus sa Kalbaryo. And next. Mahirap yan kasi napakalaga yan. Kaya nawawala sa essence ng simbahan, kaya nagkakaroon disunity or division kasi nagkukulang sa pinaka-foundation yung pagmamahal sa Diyos. And next, number 2, God's love is infinite. Hindi masukat. Walang hangganan ang pag-ibig ng Diyos. So when Christ comes to live inside Christians, He brings the Father's infinite love with Him. Ang sabi ni Ephesians chapter 3, verse 17 to 19. As the Word of God said, that Christ may dwell in our hearts through faith, that you being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, and to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Hindi masukat ang pag-ibig ng Diyos. At ito ang patuloy na nasa atin ngayon. Sabi ng Romans chapter 5, God poured out His own love toward us by sealing the Holy Spirit in us. Nandiyan yung banal na Espiritu at patuloy mong maranasan yung infinite na pag-ibig ng Diyos. Nasa iyo palagi yan. Patuloy nating hindi walang hanggan yan sa gitna ng pagkukulang natin, pagkakamali. Patuloy niya ipapananas yung hindi manghihinang pagmamahal ng Diyos. So, ano application dyan? Kagaya ng problem ng Ephesus. Kagaya sa amin ni Pastor Daniel kanina. The problem of Ephesus, nalimutan yung pagmamahal at pinakita yung sa Revelation. They forget their first love. Time pala nagtuturo si Apostle Paul, pinapaalala na sila sa pag-ibig ng Diyos. Ba't anong ginawa ng Ephesus Church? Yes, marami silang ginawa. They know their works, they know their knowledge sa salita ng Diyos. But one thing lang against ng Panginoon sa kanila, they forget the first love. At ano ituturo sa atin ito? Never forget our first love for Christ. For His love has been poured out to us without limit. Number one thing na magiging effective tayo sa Panginoon, especially sa ministry, is unahin mo munang mahalin ang Diyos na nagligtas sa'yo. There are times na nagiging basihan ng maraming ginagawa sa Panginoon para sabihin, mahal mo ang Diyos. Kumakanta ako, naglilingkod ako, naglilinis ako, nag-share ako ng gospel. Ba't nalilimutan yung fellowship niya? Yung time niya sa Panginoon na nagligtas sa Kanya. Mahal mo nga, yung pagsunod mo nga, kukulang. And that's the problem of Ephesus. Marahil, nalimutan nila mahalin ang kapatiran nila. Yes, ang gagaling nila, ang dami nilang alam sa ministry. They can refute all the false teacher. At nalimutan nila yung pinaka-foundational day, yung pagmamahal sa Diyos. At maraming problem yung kaya time pala ni Apostle Paul, nagtuturo na siya. At ganoon ulit, yung binalik sa kanila ng Panginoon, na pinaalanan sila, bumalik kayo sa unang pagmamahal. At ganoon din sa atin, bilang niligtas ng Panginoon. In everything what we'll do, huwag mong kakalimutan yung unang pagmamahal mo sa Panginoon. That's the foundational and everything. Baliwala yan kung kahit anong galing natin sa ministry. Kahit anong galing mo mag-preach ng salita ng Diyos o magturo. Kung wala at di mo pinagtitibay yung pagmamahal mo sa Panginoon,
Baliwala lang yan. Kaya doon tayo bumabalik. Diyan na nag-uugat ang lahat ng bagay dahil mahal ka ng Diyos infinitely. Walang hangganan, walang ano. Kaya matutunan mo siyang mahalin dahil siya ang una ng Diyos. Siya ang una nagmahal sa'yo. And next, God's love is sacrificial. True love is a love that gives. This most powerful sin in the Father's giving His only Son to redeem sinners in Romans 5 verse 8. Nung tayo ay makasalanan pa, pinakita ng Diyos yung pagmamahal niya. So, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. While we are yet enemies, minahal ka ng Diyos. While we are yet anak ka ng Diablo, short, yan naman estado natin eh. Minahal ka ng Diyos at namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Unconditionally. Hindi mo siya, pag binasa yung Romans nga, magandang basahin yung Book of Romans, may kita niyo yung estado ng tao. Wala nagmahal sa Diyos, wala naghanap sa Diyos. Ba't minahal ka ng Diyos sa gitna ng nangyaring yan? At pinakita niya yung biyaya. By giving His Son to die for our sin. And see, as the good shepherd who lays his life down for his sheep, Christ laid down his life for the lost. In John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd gives life for the sheep. Ang Panginoon, Jesucristo, na nakaupo sa kanyang trono, tinatakpan ng kanyang kalatian ng mga anghel, ay nagpakababa. He show His loving humility toward us, and He laid down His life for His sheep. Ganun yung pagmamahal na pinakita ng Diyos. It's a sacrificial love. Unconditionally and sacrificially. So, tuturo dito. The foundation of true love is learning to love God. For He has poured out His love toward us without limit. When we grasp the depth of His love, it shapes the way we love others sacrificially and unconditionally. Kapatid, ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay nagbubunga ng pagbabago sa buhay. At nagbubunga to ng pagkasakripisyo at unconditionally ng pagmamahal mo sa kapatiran. Walang kapalit. Even though na masakit ang ginagawa sa iyo, ginagawa ka ng mali. Even though na inuunawa mo siya at di ka inuunawa, kailangan mo mahalin. Kahit ninakawang ka pa, inutangan ka pa niyan, kailangan mo mahalin dahil ang Panginoon minahal ka. And that's the love of God na pinakita niya sa atin. Kaya very foundational yan sa buhay Kristiyano na dapat pinagtitibay at pinapalago at kinocultivate sa buhay Kristiyano natin ang pagmamahal sa Diyos. Next, that God's love is volitional. So meaning, it is choice of God's will. It is a choice of God's will na mahalin ka. He chose His people not because of something inherently worthy of love in them. So anong kamahal-mahal ba sa atin? Minahal ako ng Diyos kasi gwapo ako, kaganda ako, gumagawa ako na mabuti. But minahal ka ng Diyos kahit sa gitna ng iyong karumihan, kainaan, kahit kaaway ka niya, minahal ka niya. Kagaya ng pinakita sa Israelites, the Lord did not set His love
on you, nor choose you, because you were more numbered than any other people, for you were the least of all peoples. That's how He loved Israel. Malit na bansa lang Israel, pero maraming malaking bansa eh. At lalim ng pagmamahal ng Diyos sa Israel. No the time na pinalaya sila ng Diyos sa kamay ng Parao, hanggang dumating sila for 40 years sa gitna ng kakulitan ng Israelites, minahal pa rin sila ng Diyos. Kahit nagkamatayan, kasi banal ang Diyos eh. Manatili siyang banal. Kaya maraming namatay, in 40 years maraming namatay sa Israelites. Ba't hindi nagtigil ng pagmamahal ng Diyos? Sabi nga doon ni minsan walang nasirang sandalya sa inyo at damit kumupas for 40 years. Hindi sila nagutom. Kahit reklamo sila, pinobide lahat ng Panginoon. Nauhaw ba sila? Hindi. Pinobide ng Diyos lahat. He chose them, He loved them sa gitna ng ihari. At ganoon din naranasan ng buhay Kristiyano natin. God is the initiator and pursuer in His relationship with individuals. In 1 John chapter 4, verse 19. In this, the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. This love na naranasan ng bawat Kristiyano. Siya nagpasiwala ng pag-ibig sa atin, kaya natuto tayo magmahal ngayon. At ngayon, nabubuhay para sa Kanya. And that's how beautiful yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi sa pilitan, hindi ba't kalooban niya at gusto niyang gawin to. Na ipakita ang pagmamahal niya. So what is our application this? Our love for God should never be half-hearted or forced. It must be intentional and wholehearted, loving Him with all your hearts, soul, mind, and strength, because of who He is and the fact that He first loved, choosing us freely and sovereignly. Kapatid, ang pagmamahal sa Diyos ay hindi yan pinipilit. Hindi rin pwedeng half-hearted din ang pagmamahal mo sa Diyos. Nagbigay siya anong dapat ipakita mong pagmamahal sa Diyos. With all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Minahal ka ng Diyos sa gitna ng kalagayan mo. Ba't ganoon din ang Diyos, mahalin mo ang Diyos? Hindi lang mamahalin mo ang Diyos kung ano yung maganda. Faithful lang siya, mapagbigay siya, good siya. Yun ang ginagamit ngayon ng mundo eh. Doon mo pasok lang. Faithfully, gracefully, nagmamahal ang Diyos. Ba't nalilimutan yung other attributes niya? He is holy and righteous God. Mamahalin mo siya kung sino siya. At magkakaroon ka ng mataas na paggalang doon. Kaya may isang church ngayon na nakalagay LGBT. Church na nakalagay yun na dito sa Pilipinas. Ang sabi nila, they are pinabandera nila yung pagmamahal ng Diyos. Minahal ng Diyos ang lahat. But the problem is, malimutan natin banal siya. At mamahalin mo siya dahil banal siya at susunod ka doon. And that's how we exercise our love toward God dahil ito yung pinakita niya sa atin. And 5, God's love is eternal. There's no beginning or end for His love. In Jeremiah chapter 31, verse 3, the Lord has appeared of old to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Jeremiah 31, verse 3. Yung pagmamahal ng Diyos is from the everlasting. Yan nagsimula ang pagmamahal niya from eternity past. He show His love. Walang katapusan at walang makakasukat nito.
And letter B, predestination the greatest love that there has ever been. It is the love of the Father for His chosen one as He eternally loved and elected. Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Yang pagpili sa'yo before the foundation of the world, ito ang nakakamanghang pag-ibig ng Diyos. Isipin mo yun, before ka palang likhain, nakita ka ng Diyos, mamahalin ka niya, at pinili ka niya sa kaligtasan. Kaya mamangha ka lang, ano ba meron sa buhay kong to? Ako, na niligtas ng Panginoon, maraming pagkakamali, maraming pagkakulang sa Panginoon. Mamahalin ng ganito, at papakita niya yung biyaya niya, at pipili niya ako sa kaligtasan. And that's how love ng Panginoon ay eternal. So that's the application na tuturo sa atin dito is we must lean on the everlasting love of God, a love that never ceases, a love from which nothing can separate us. It is this love that makes us more than conquerors. The life of Christian is filled with God's love, for He has poured it into our hearts through the Holy Spirit. Kapatid, sa pabago-bagong sitwasyon ng buhay na ito, walang makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kinagandaan pa doon, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ikay higit na managumpay. Kaya palagi sinasabi natin, pagkatapos ng gawain, huwag mo makalimutan pa ng tandaan, mahal tayo ng Diyos. Ganon kalalim yung pag-ibig ng Diyos. Sa bawat bagong umaga, pinapakita ng Diyos yung pag-ibig niya. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. That they are new every morning. And that's the love of God. Sa dami nating isipin natin, sa dami nating pagkukulang at pagkakamali. Yung palagi natin dyan pagkakasala. In times, nagkukulang ng pagmamahal sa Diyos. Hindi nagbago yung pagmamahal niya. At hanggang matapos ang buhay na to, maranasan mo yung pag-ibig ng Diyos dahil kasama mo siya sa kanyang kaharian. Kaya eternal to. Yung faith and hope, matapos siya, hanggang dito lang yan. Pagdating mo sa langit, pag-ibig na lang ng Diyos ang mananasan mo. Kaya the greatest of all is love. Kailangan mo ba magkaroon ng faith pa rin ba pagkasama mo na ang Panginoon? Kailangan pa rin ba ng pag-asa? Pagkasama mo ng Panginoon, ang mananasan mo lang is yung pag-ibig niya na hindi matapos. Kaya sa isang Kristiyano, hindi pwedeng sabihin ni siya'y pwedeng pakamatay. Kasi, mahal ka ng Diyos. Always remember that even our challenges of this life is beyond our strength. Kung makalimutan, balik ka uli sa everlasting na pagmamahal sa Diyos, ng Diyos sa'yo. Dahil ang pagmamahal niya, sapat na sa bawat araw na dumaraan. And last, God's love is passionate. God's heart is full of affection for His people. The Lord your God will make you abound in all the work of your hand, in the fruit of your body, in increase of your livestock, and in the produce of your land for good. For the Lord will again rejoice over you for good, as He rejoiced over your fathers. Deuteronomy chapter 30, verse 9. In Isaiah chapter 64, verse 4,
For since the beginning of the world, men have not heard nor perceived by the ear, nor has the eye seen any God besides you, who asks for the one who waits for him. He's passionate to doing good for us. Ito yung pagmamahal ng Diyos. Patuloy siyang gagawa at a-action ng mabuti sa kanyang anak. Even though sa pananaw natin ay pangit. Sometimes kasi, yung maganda lang sa atin yung pabor sa atin. But even the challenges of this life na inaalaw ng Panginoon, ito ay mabuti. Ganun pinakita yun sa Israelites. They blessed them. In all their works in their hand, Israel was blessed by the Lord dahil mahal niya ang Israel. And ganun din sa atin. So, ang tuturo sa atin dito is God's love toward us help us see how passionate He desires to do good for His children. Because of His faithful love and cares for us, we will learn to trust Him completely even changing seasons of this life. Mabuti ang layunin palagi ng Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pababago-bagong sitwasyon ng buhay na ito, is passionately doing good for His children. Even though na hindi maunawaan ang buhay na ito, even though na may mga sakit, mga cancer man yan, o ano man sakit na dumating sa buhay na ito, kung anak ka ng Diyos, maganda ang layunin ng Panginoon. Mawala ka man ng trabaho, ano mang nangyari sa'yo, sa estado ng buhay ito, mahal ka ng Diyos. Magandang hangarit layunin niya. Bakit niya inaalaw yan? Even though nanghina ka, guys, God's alaw, ako nanghina rin ako. Maganda ang layunin ng Diyos dahil may inaayos siya sa'yo. Siya pa rin ang gagawa sa lahat ng bagay. Dahil mahal ka niya, noon, ngayon at magpakailanman, papakita ng Diyos yung pagmamahal niya. And that's our lesson sa umagang ito. So, as we end our Sunday school, this is our question na sasagutin natin ngayon for our study question. Oh, nakaano pala. So first, is our study question. Reflect on God's love, self-giving love. How can you model this love in your relationship with others? That's the first question. Next, that many people conceive of love primarily as a feeling. Is this appropriate in light of the biblical view of God's love? So ito po yung mga sagutin natin. Tayo po mabakas sa panalangin po. Ama kong Diyos, salamat po Panginoon that the one of attributes of yours is love. We thank you Lord for reminding us again the love that you have shown us, Panginoon. That you love us, Lord, intentionally without looking on us kung ano yung kalagayan namin. And you are the example of perfect love, Panginoon, that you show in eternity past, Panginoon. Kaya nawa, Panginoon, we pray that our foundation of this life, Panginoon, ay matutuloy namin pagtibayin, paglalimin, Panginoon, ang lalo namin pagmamahal sa inyo. Patawarin niyo kay Panginoon that there are times that we think na mahal namin kayo dahil sa dami namin ginagawa or sa aming pinapakita, Panginoon. At ang pinakamalaga is lalo namin pagtibayin ang aming fellowship sa inyo, ang aming time sa inyo, Panginoon. And help us, Lord, na hindi maging kagaya kami ng Ephesus Church, Lord, that we forget our first love, Panginoon.
Help us, Lord, to cultivate this love toward you in our life, Panginoon. Dahil dito magbubunga, Panginoon, ang pagmamahal namin sa inyo ay magbubunga ng pagbabago kung paano namin pinapakita ang pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po at purihin ka, Panginoon, sa umagang ito at pagpalain niyo po ang aming pagsamba muli sa magitan ng pagbibigayan, Panginoon, sa aming Sunday School. Muli, Panginoon, ang bawat salapi na may ipon dito ay patuloy niyong gamitin ito sa katananyag pa ng iyong gawain sa lupang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So this time, habang inaabot po ang ating offering sa umagang ito, ay naghahanda na rin po ang praise and worship team.